To start off the second set is our another original. It's called Hopeless Frantic.
Gandang gabi sa inyong lahat. That is... Good evening. Good Hello. morning, good night, good evening. Nalito tuloy ako. Good evening pala dyan. All right, good evening. Together with us. Teka, I think na nawala audio ko. Do you guys can hear me? Yes, sir. Ayun, yan. Sorry. Magandang hapon. Magandang gabi. Philippine time. Anong oras dyan sa Central? Ano ba yung Central Time Zone na um 8:07 a.m. 8:07 a.m. Magandang umaga sa inyo dyan. Houston. Good morning, Morning. Houston. Morning sa mga taga rito, tsaka magandang gabi dyan sa mga taga Pilipinas. Yeah, good evening. Before anything else, gusto ko lang din i-plug. We have an upcoming event happening on March 14 sa Motorista Bar and Grill. This is nasa sa QC to. We are going to announce the full band list very soon. So yun. I-announce namin sa page and ano pa ba? Okay, sige. Pakilala na natin ang ating guest today. I'm so sorry. We have Albert, Andre, Carlos. We're missing Edwin, collectively known as Batara. Good evening, mga sir. Magandang Good gabi, evening, magandang sir. gabi. Yeah, magandang. Sige, simulan natin to. Doon muna tayo sa mga basics na mga questions. What year kayo nag-start? Bakit Batara? And siguro yung pinaka-curious ako is, diyan na ba kayo nabuo sa Houston? Yes. Or nandito muna kayo sa Pilipinas nagkakilala and then nagkapag-decide kayo, each one of you? Dito na talaga kami nagkakilala. Okay. What year was this? Anong year? It was, And then paano nabuo yung Batara? Late 2022, around October. Doon nag-start yung band. 2022 ba? Yeah, 2022. Tama, 2022. Andre will tell us the history. Yan, go. Medyo mahaba yung story, wag kayo mababagot baka mamaya para tayong nasa MMK nito. Anyway, nag-start yung banda kasi kay Joey. Si Joey yung owner nung restaurant, Filipino restaurant bar dito sa Houston. Bahista siya, bassist. So, nagkakilala kami and then in-approach niya ako na gusto daw niya magbuo ng banda na original music. So, at that time, wala naman akong banda. Sabi ko, sige, fight, game tayo dyan. And then, naghanap kami ng members. Si Carlos una naming nakita. And then, si Albert. Tapos, after nun, jam kami. And then, after 3 practice yata yun, sabi ni Joey, pre, baka hindi ko kayanin yung schedule. So, mas priority niya kasi yung business niya. Sabi niya, baka daw mas madalas na mahawakan niya yung sandok kesa sa bass guitar niya. So, ayun. So, nag-quit siya. And then, kinuha ko yung kapatid ko na extrang gitara. Tapos, si Edwin, supposed to be na bass player namin, nag-move din siya sa gitara kasi actually hanggang ngayon wala kaming legit bass player. Yung mga nagbe-bass sa amin, puro gitarista rin. So, nung nabuo na kami na si Carlos, ako, si Albert, si Edwin, yung kapatid ko ngayon umalis din. So, Mga changes ng lineup. so Ang sa base. nakuha namin si pangalan nito? Jason. Si Jason na nandiyan dyan na sa Pilipinas. Nagstay na siya dyan for good. He went home for good dyan sa Pinas. So, problema na naman, bahista. So, ngayon, kinuha namin yung utol ko. Yung utol ko, bali yung nasa recording ng lahat ng kanta sa album. Siya lahat yung nag-base doon. Nagka-problema din sa schedule. Naging night shift siya. So, wala kaming time para mag-practice with him.
So nagpaalam din siya. And then, kinuha namin si Marlon, another guitar player. Nakapag-session siya sa amin ng isang 2 gigs, 2 gig lang. For the end of the year. Before the end of 2025. Tapos, unfortunately, sumibat din. Kaya ngayon, may surprise kami sa inyo. Sana ma-surprise namin kayo dun sa bago namin na Prospect based. prospect na bass player. Si Albert na magkukwento nun. So, yun yung istorya. Nagsimula kay Joey, tapos siya yung nagbuo, siya din yung unang umalis. Tapos, yan, hanggang ngayon, we're still hunting for legit bass player. Which is also Which is also a guitar player. Guitar player pa rin. Mailap pala bahisa sa inyo. Yeah. Typically alam ko yung mga nahihirapan tayo lagi is yung drummer. Kahit dyan sa Pilipinas nung before naging banda ko, bassist talaga yung mahirap na. Oh, bass player, mahirap. Mahirap. Especially sa swak sa tugtugan nyo. So, marami din actually mga bass player na guitar player. Kasi ako talaga originally bass player ako eh. Nag-transition lang din ako ng pagigitara. Balik Pero na din, halos lahat no? ng naging banda ko, bahista din ako nun. Usually, guitar players nagko-convert into bass. Yeah. Oo. Pero rare yun, from bass to guitar. Correct. Kasi kailangan kalimitan kasi yun yung missing piece ng banda eh. Kasi mostly lahat talaga, lahat gusto maging gitarista. Either gitarista or drummer. Kasi yun yung nakakatugtog ka ng mga kanta eh, sa paggigitara. So, I guess kaya konti lang yung nagkaka-interest mag-bass talaga. Yun sa ano ko, sa tingin ko. Kaya halos lahat na kakilala ko ng musikero, puro gitarista rin. Talagang bihirang-bihira lang talaga yung bahista. Siguro mga 1 out of 10. Oo, ganun kalaki yung ratio nun. Sa amin, swerte kami kasi yung bahista ko mas magaling sa akin mag-gitara eh. Ito to, si Brian. What up, Brian T? Pero alam nyo, advantage sa tingin ko yung nangyayari sa amin na mga gitarista yung nagiging bass player namin. Kasi ako personally, mas gusto ko yung gawin niyang gitara yung bass. Para hindi lang yung alam mo yun, yung basic bass na chords lang or simple lang. Parang naisip ko na gawin mong gitara yung playing mo sa bass. Parang ganon. Expand the... Parang Cliff Burton style. Oh, well, ano naman din yun eh. Parang ano din siya. Antithesis din siya sa... I mean, ako bass player ako eh. So, most ng mga nagsasabi sa akin na ganun nga, the bass is not just a rhythm instrument. It's not just for the rhythm section. You have to play it as it is. Which is gitara talaga siya. So, I mean, yun nga, ugali, yung skill set, yun talaga yung yung challenge doon. Kasi kahit gaano ka kagaling, kung talagang hindi kayo tugma, the pieces don't fit. Totoo. Mapapalitan ka sa likod. Yung sa ano naman, sa second question, dun sa bakit Batara. Kasi syempre, actually ako yung nag-suggest eh. Anin ko na, i-claim ko na ako. Pero marami kaming mga band names na pinag-usapan. Ewan ko kung ba't yun yung nag-stand out. Kasi kaya ako nag-come up doon sa pangalan na yun. Siyempre, mga Pilipino tayo, di ba? Pilipino kami na nasa ibang bansa. So parang ang gusto ko pa rin, i-promote yung pagiging Pilipino. And then, nag-isip ako ng powerful na identity. So naisip ko, si Bathala. Si Bathala, alam mo naman yung deity ng mga Pilipino yan, di ba? Yeah. So nag-search ako ng ibang pangalan. Actually sa India and Indonesia yata yun. Decent ata yun. Yeah. May mga follower kami from India and Indonesia. Kataga-atin to. Oo. So doon nakuha yung Batara. Bathala, pero sa ibang bansa ang tawag sa kanya Batara. Tinanggal ko lang yung H. So actually BHA yon. Tinanggal ko na yung H. Kaya kaya naging Batara na lang. Pero from the origin niya Bathala, which is a deity. So yun, doon ko nakuha yung pangalan. Salamat sa dalawa sa buong banda na pumayag yun yung gamitin namin.
Ganda naman eh. Ganda eh. Ganda ng idea eh, di ba? Akala ko Ano yun, parang itak. Akala ko parang itak or kutsilyo eh. Parang may narinig na akong batara na weapon. Pero so parang, akala ko gano'n. Cool rin yun. Pwede mong baguhin yung origin, ano nyo. Cool rin yan. Cool rin yan. Oh. So does it make it harder na for a Filipino band to stand out? Kasi I mean, Texas originally, siyempre, yan eh, di ba? Lone Star State, Longhorn State, talagang country, steel guitars, American folk. Mas naging challenge ba sa inyo na mag-stand out as a pure Pinoy band? Or parang naging homogeneous na lang, parang pagsalang nyo, parang komportable yung tao sa inyo. Hindi naman kasi mas na-appreciate kami ng ibang lahi eh. Oh, Yun totoo, talaga no? ang napansin Totoo ko. yan. Lalo na sa music namin. Yeah. Yeah. Mas nakakatugtog, Yan na rin mas sinasabi sarap ng pinsan tumugtog ko sa na mga ano eh, Australia. puti eh. Yeah. Maganda kasi yung ano ng mga puti. Kasi, Sir, medyo mahina yung audio, sir. Palapit lang ng ano. hello. Yan. Ayun. Yan. Yan. Ano kasi parang yung mga puti talaga na-appreciate talaga ng mga puti. Kahit kami nung last gig namin, kahit kami lang yung mga Filipino o ibang lahi na tumutugtog sa gig. Hindi mo mararamdaman na out of place ka kasi talagang welcome na welcome ka. Yun din ang parang naghinanakit ako sa Filipino community dito nung mga past gig. Parang Nung nag-start kami lalo. first time ko din tumugtog talaga nung time na yun. First time ko tumugtog sa gig ng mga Pilipino. Parang iba yung pagtanggap ng mga puti. Kahit yung mga recent gig na tinugtugan namin kasi medyo mabibigat na medyo mga metal, mga ganon. Kami, syempre bago pa lang din. Ramdam namin yung pagtanggap ng mga puti. Yeah. Alam mo yung lagi silang talagang pagkatapos tumugtog, talagang pupuntahan ka nila, Yeah. i-greet ka nila, yung gano'n, hey, Hihingin yung Facebook page namin. Facebook page, tsaka Pero yung bakit nga, social pero media. bakit nga ganun, no? Yan rin sabi sa akin ng pinsan ko taga-Australia. Yung mga locals ng Australia na white guys, mas receptive sila sa Filipino versus kapwa Filipino. Yeah, that's Yeah. correct. No? It's Yeah, I think so so, yeah. weird. Yun din ang napansin ko dito na ewan ko lang kasi sabi ko nga first time ko ding nakatugtog dito sa Filipino community. Iba yung expectation ko kasi sa Pilipinas nung time noon talagang alam mo yung mga pagtumugtog ka sa Pilipinas, ramdam mo yung community, di ba? Yung Lalo na gusto dyan sa kang underground patalino, scene natin. yung mga banda. Minsan. Sa totoo lang, minsan. Madalas. Kasi Meron rin no? ako sa Pilipinas laki ako sa hardcore punk community noon sa Batangas City. So, alam mo naman yung eksena doon. Alam mo talaga, hindi importante kung magaling ka, hindi importante kung anong instrumento mo, kung anong tugtugan mo. Basta andyan lang sila lahat. Suporta, manood sa Islam, di ba, yung mga ganun. Mosh. Tapos, yun ganun. Yun yung pagdating ko dito, natubugtog ako sa Filipino community. Yun yung nanibago ako. Siguro, hindi lang siguro ako sanay. So, iba yung pagtanggap ng mga Filipino. Pero sir, alam nyo, agree ako dyan kasi sa Batangas, few years ago madalas kami dyan. May mga barkada kaming banda sa Batangas. Napaka-accepting nga nila. Yeah, Kasi totoo. may mga Solid ang busker scene. akong kilala doon, tapos may mga full-on bands. Sila? Okay ang music scene sa Batangas. Sa experience ko Yeah. very good Kahit nga yung doon. mga kabataan ngayon yung mga dating, yung mga bata na naiiwan ko, talaga sila ngayon, talagang yung mga banda nila, ang dami ng banda ngayon na, ang gagaling ako, sabi ko nung mga panahon ko nito, siguro kung tumugtog to nung mga panahon namin, talagang patok na patok sa baka Ang gagaling ng sumikat. mga younger Pero gen. halos ang Gagaling. gagaling talaga nila magagaling na, talagang, alam mo yun, yung, siyempre, marami na silang mga resources sa social media, YouTube, marami na silang napapag-aral ng mga kanta. Yeah, Alam mo yun. access, no? Yeah. Like dati noon Tape lang. tab lang di ba? Na Xerox. Tablature.
MP3 lang noon. Mga Maswerte na nga nun kung MP3 eh. Record Yung na before record lang talaga sa yung cassette tsaka sa manual radyo. thing eh, yung tablature and then yung fast forward rewind ng mga tape para makuha mo lang yung ano, Kumapa ka ng kanta yung by ear. kinakapa mo. Nandun pa yung boses ng Kailangan mo DJ, ng no? panda. Panda Yeah, nandun pa ballpen yung ka boss na dapat, no? DJ. Actually, hindi lang sa Batangas. Speaking of hardcore scene, dinala ko tong si John sa isang hardcore event dito sa Cavite. Cavite, no? Maganda rin yung reception ng mga ano rito. Tama yung sinabi kanina na yung treatment sa'yo equal eh. Walang banda, sabihin natin event, walang banda na nilalabasan ng tao, kundi lahat ng mga naka-line up, pinapakanood at nagsaslaman silang lahat. At the end of the day, yun yung community na ewan ko nakita ko lang to sa hardcore. Yung hardcore punk pinamulatan ko scene. na music scene, yung gano'n, yung suporta talaga. All Yun out. yung, kaya nung nakwento ko nga, yun yung first time ko naranas na tumugtog kami ng mga yung nilabasan ng mga tao, yung gano'n. Parang, Yeah. parang sa akin yung, hindi ako sanay ng gano'n, yung, hindi ko naman hinihingi na yung alam mo yung purihin yung music namin. No? Parang gusto ko lang yung at least maramdaman ko na may nakikinig, may sumusuporta. Pakinggan nyo naman kami. Yun lang naman. Hindi ko kailangan maraming tao. Pero yung nakikita ko ng biglang lalabasan ka ng tao ng gano'n. Yung parang... Tama kay sadly may ganun talaga. As in, if you play long enough, makakakita ka talaga, may crowds talaga na parang parang di mo alam kung kulang sila sa curiosity or may something lang sa kanila na may pagka-smug. Yeah. Di ba? May pagka-smug. Yun yung reality of things eh. Pero ito yan, ang good news diyan, alam mo at least na-filter mo yung crowd. Correct. Oh, Yes. Yung crowd. Kung kunwari may lumabas, pas nakikita mo na dahil ayaw lang nila sa'yo, hindi ang sarap iritahin, di ba? Lalo ngayon, nasa ko lang yung volume na ako para mairita ka lalo. Pero may ganun nga, may smug crowd talaga. And sadly, sometimes kababayan, di ba? Sadly. Yun ang masakit eh. Sarili mo lahi, di ba? Pero ako, I think, ako, personally, kasi nakasama din ako dun sa ganung eksena ng Filipino musicians dito. More on, kasi sila, more on cover. More mahilig on, sila sa ganun, no? more on mainstream, more on pop. So, pag yung sa ibang lahi naman, for example, sa mga white, sa mga puti, mas na-appreciate nila yung original music kasi they want to hear something new. Curious sila. Oo. Gusto nila yung makita nila, marinig nila may bagong banda tumutugtog ng ganitong music. Baka mamaya may lumabas na naman na bagong genre or Ganda, something. di ba? Sa ganda, right? Yun ang nakikita kong difference ng Filipino community tsaka ng mga ibang lahi. So Filipino more on cover, more on pop. And then white more on new music. Ganun ang napansin ko. Ano yan? May study sila na nakita about sa ganyan. Typically, pag yung upbringing mo sa community mo, growing up, encouraged ang true art, encouraged ang originality, etc. Of course, they will grow up being very interested sa Example ako personally, pagka sa mga prod namin dito, very rare akong na-excite pag alam kong cover. Excited lang ako na kung ano yung version nila. Pero lagi ako curious kung narinig ko yung pangalan ng banda to, pas may sabi nila okay raw. Excited ako marinig yung original nila. Pero of course, nakatugtog na rin tayo sa mga mainstream events, 'di ba? Sa Philippines, for example, call center. Talagang anuhin ka, talagang wala, metal ka, pas bilang babanata mo ng Iris. Para lang mahalin ka. Alam mo, parang, yun yung sad part. Yun yung sad part. Right? Tapos isa pa, boys, ang nila, ang sinasabi nila, ay hindi pa kasi handa ang Pilipino. Kung gano'n, well, you have to, dapat ready na tayo. Diba? Dapat ready diba? tayo.
'Di ba? Yeah, it speaks more to our colonial nature. Kasi pagka Pinoy, ayaw nila nung hindi pa subok. Ang gusto nila, yung established ito, pinakikinggan May ng gano'n, tao. no? May Huwag gano'n. malaman kung bakit sila pinakikinggan. Perfect Yung mga, example na, I'm sorry, perfect example na bansa rito, lahat ng music, lahat ng genre, pinapasadahan, sinusuportahan. Japan, Japan, yan. Mahilig sa originality. Eh. mahilig sila sa original. Yeah. Di ba, sino ba, ilang mga artist na rito sa locally na yung sumikat dyan? Smoky Mountain, okay. And then, of course, yung Wolfgang. Yeah, yeah. Bumenta yung album ng Wolfgang dyan. noon pa Di lang, ba? kina Bosyo, Plastic Yoko Ono. Diba? Yes, sir. Mm. Ano dun? Sobrang sila, masyadong malawak yung pangunawa nila kahit anong genre ng music. Tinatangkilik nila eh. Yeah, Diba? yeah. Kumain natin, malapit na. Konting tulak na. Mag-Japayuki na tayo. Yes. De, siguro ano lang, siguro perfect timing lang siguro din na o kaya yung right place at the right time. Siguro yun lang yung kulang. Pero ano yan, napakaganda ng topic na yan, yung in-open up nyo na yan, na sadly, para bang kasi sa Philippines kasi, ang napansin ko, hindi lahat of course, hindi lahat, no such thing. Pero yung usual people, no, unless parang sikat ka or piniplay ka, sino ba yan? May pagkaganon eh. Which is very, very sad kasi prison yan. 'Di ba? Totoo. Prison yan. I think I remember a few years ago, before maging Cyrus si Charis, Jake Cyrus, yeah. na ano siya, na-snub siya sa sariling talent show sa Philippines. Ang naka-recognize pa sa kanya is yung sa US, David Foster. right? Parang ganun. So I don't really understand bakit ganun sa atin. But that's a very good point, no? So sa akin, sa mga banda dyan na original thinkers, push nyo na lang. Huwag kayo tutugtog ng Iris porque pinilit kayo, ha? Alam mo, malaki ba? Forever to touch you, eh. Wag. Hindi naman Black Wolf Gypsies yan yung pinatugtog na Iris. Hindi. Friend, may barkada kami, pero kahit sila alam nilang kailangan eh. Alam mo yung gano'n? Very good guys. Ang galingan ng mga original nila yung banda na yon. Pero nakita ko nung tinugtog nila yun, palakpakan yung mga tao. Pero pagdating sa backstage, gumagano siya. Alam mo, kahit siya, alam niya eh. Kasi ano, Oh, kahit napilitan sila. Pero naiipit sila eh, di ba? Naiipit sila na, kami ginawa namin ng gabing yun. Gusto nyo cover, puro One de la Cruz tsaka Razorback kinover namin. Pero parang Yun yung, naman ang maganda sa cover. Pag magko-cover ka, mas maganda siguro kung yung pagbaba mo ng stage, nakangiti ka. satisfied ka. Kasi magko-cover ka lang ng ma-cover lang. oh naman. Pero Pero Please, to be honest, anyone. ito sa akin, sobrang dami kong kilalang gitarista, as in Pantera level guitar playing. Napilitan sila mag-mainstream just to survive. Kasi syempre, di ba? Ganun talaga. They had to eh. They had to. Mapapagkitaan mo talaga. Kung talaga kinailangan nila. professionally tutugtog ka, I don't think na yung mga original songs mo, makakahakot sa mga tao for entertainment or yung mga kagaya tutugtog ka sa mga bars, yung mga ganon. Mostly talaga, mga cover, yan, lahat ng yung mga professional entertainer. Alam mo, yan yung feeling kong rason kung bakit sa Philippines ang daming magaling kumanta. Oo. Kasi, sa opinion ko lang bakit ang daming magaling mag-cover, etc. Kasi nga parang na-force sila into that bubble. Yeah. True, yeah. So, yun. Ang sayang lang is, go ahead. Pero in fairness ito di sa yung kagaya ng banggit ko yung about the Filipino community. Pero talaga ang mga Filipino napaka-talented. Kung yung mga musikero dito, talagang hands down, magagaling yung mga Filipino. I mean, all around sila. Mapa-rap, pop, or actually meron ding original band dito na talagang well-established sila. May metalcore sila. I mean, magaling. Original din sila. Yeah. Pero yun nga, sabi ko, yun yung iniisip ko So, ang daming magagaling, ang daming napakatatalento ng mga musikerong Pilipino.
hindi mo naman kailangan, kahit yung mga simpleng mag-original ka ng mga kanta, alam mo yung Yeah. iba talaga yung nagawa ka ng original, magiging proud ka sa ginawa mo, yung, Yeah. alam mo yun, yung, akin to, di ba? Yeah. At saka gusto ko lang sabihin sa mga audience natin tonight, we are not throwing shade. No? Yeah. We're just talking about yung reality of things. Ngayon, sa Correct, yeah, akin, correct. ito opinion Tama ko, din. ang Filipinos, ang galing gumawa ng kata, pero for some reason, ayaw ka nila pakinggan unless may pangalan ka. Unless nagkaroon ka ng pangalan. Yun Which na, is, yun na. You got it, man. Yeah. that is why we have local brew, pare ko eh. Yan, Yeah, yan. man. Salamat Ayan. sa local brew. Salamat sa local brew. Talagang bibigyan ng mga pagkakataon yung mga Original thinkers, yeah. local bands, tsaka yung mga original bands na, to To get get recognized, diba? recognized, Yun makilala talaga yung gusto mga music namin. nila. Masarap kasi yung bago eh. Kami yung Sarap other naman. side of the coin. Yeah. Ayaw namin masyado ng covers. Gusto namin ng bago, yung nakakabuhay ng dugo, di ba? Yung mga... At saka sa akin, kung magko-cover ka, at least stay true to what you like to cover. Diba? Kasi yun yung sad thing dahil sa kultura natin. Iba-iba. Sometimes, yung iba nagko-cover sila kahit hindi nila gusto kasi it's what makes parang mas madali kang kunin ng clubs, alam mo yun, mas madali kang Kumita. kumita. Yeah. Going into that question nga, anong influences nyo? Ano yung mga super covers nyo? Mga panglaglagan band nyo? Mga... Sino ako? Influences. Influences ko talaga, like what I mentioned earlier, laki ako, unang music ko talaga na yung as a musician, hardcore punk, until nag-transition ako ng metal nung later on. But yeah, mostly hardcore punk, metal. Nakikinig din naman ako ng mga classic rocks. Kasi talaga yung nakamulatan ko nga since bata pa. Kasi tatay ko talaga musikero talaga yun eh. So, professionally, nag-start ako makinig ng mga Beatles, yung mga classic rock. Madami eh. Pero, ilan siguro mga 80s rock, 70s rock. Yun yung talagang foundation ko noon. Doon din ako nag-start mag-bass. Nung time na nag-aaral kami. So, walang bass tayo si daddy nung time na nagigitara siya. Yun yung talaga nag-develop sa akin yung Beatles talaga, Beatles. 60s rock, mga ganong Astig yan. era. Para lahat ng kids na kilala ko na binanda ng tatay nila. Alam mo yun? Tapos yung dad nila, old school musician type. Yung foundation nila, yung taste nila sa music mas malalim. Di ba? Ayan, John knows about that. Kaya I'm so proud na doon ako nag-start sa mga ganong klase ng tugtugan. Kasi yun yung talaga na nag-develop sa'yo to progress into something else. Like, what we're doing right now. Parang pwede mo pa rin balikan. Kasi yung iba ngayon, sa sobrang dami ng mga resources, biglang skip to, alam mo yun, yung from this. Wala yung slow wala na yung ng parang history ng music, di ba? Paano na-develop yung gano'n? Diba yung metal, nag-umpisa yun sa, actually, parang bluesy, mga gano'n. Nagsimula sa medyo mga bluesy yung style. first. Tapos nag-progress. Parang ang dami ngayon na nag-skip na doon sa part na gano'n eh. Alam mo Doon yun? agad, no? Yeah. Gandang insight nun eh. Ano yan eh, ang maganda kasi sa old school, hindi ko pinopromote yung old school dahil old school ako. Hindi yun. Observation lang. Syempre may mga anak tayo, may apo na nga ako eh. 'Di ba? Ang sinasabi namin yung slow burn ng taste. Pag-develop ng taste, pag-develop ng discernment, 'di ba? May iba kasi pag narinig nila yung mga iba pag narinig nila ng Beatles, hindi nila na-determine yung difference nila sa The Byrds, ano man. Yung gano'n. Each one iba-iba pa rin yan. Kahit nga blues iba-iba sila eh. Sobra. Diba? Clapton, ibang-ibang may Stevie Ray, parang kaya tama, yung slow burn na we had the privilege of experiencing. Nagkukulang ngayon, tama ka, tumatalon sila Oh guys, kayo naman, yung ba naman, ano yung nyo? Origin story ng superhero? Ako, sige. Mahalata edad natin ito. Walang matanda dito, bro. Ako kasi nag-start ako. Sir, ma-mention ko pala before mo ikwento yan, masaya ba lumaki sa House Targaryen, sir? Kasi yung buhok ni sir ang ganda eh. House Targaryen.
fan kasi ako ng ano ng Game of Thrones eh. So pag nakakita ako ng all white na yung head chef kasi namin ganyan rin. All white. Pas tukso sa akin Stark, tukso ko sa kanya Targaryen. Yan. Go sir, sorry for interrupting. Gusto ko lang i-emphasize ang ganda ng buhok ni sir. Napakaganda. Actually, ako rin na-amaze din ako. Sabi ko, inakabanda pala nila si Pogi, Kit no? Tahimik. Actually, second year high school pa lang ako, medyo marami na eh. Kaya hindi ko alam kung saan ko nakuha. So, Ako nga, atat din pumuti yung buhok ko eh. Kaya nung nakitang puputi na yun dito, nag-start na. Excited ka? Tuntua na ako, ang tagal dito eh. Sa ulo eh. Oh, ganda bro. Very Oh, Yung ganda. basta yung mga Richard Gere na mga puti, ganun. Mga George Clooney na mga puti, ganyan. Richard Gere naman eh. Ano yan, pare? Richard Portgear. Ano yan? Yan ang nagdadagdag ng mystique. 'Di ba? Mage. Mage. Ayan. Pero alam niya sabi dito sa US, pag daw gray ang hair mo, smart ka daw. Ewan ko totoo ha. Meron na Oo, konti. totoo yan. Kakakamot eh. Yung namumot Di, pero ano yan? Pare, sa akin, sa akin kasi opinion ko lang cool yan. Alam mo, yung 14-year-old na anak ko, ano kasi yung mom niya, tisay. So yung buhok, parang ash brown yung buhok. So yung bagsak niya, dahil halo kami, 14 years old siya, kalahati ng buhok niya puti na. Mhm. Babae to, so kalahati ng buhok niya puti na. Pas tuwang-tuwa siya kasi para siyang may natural highlights na. Kita nyo, mga girls sa mga audience ating mga babae, hindi lang kayo ang pinag-uusapan yung buhok. Okay. Go, sir. Origin story. Ayan. Teka pala, maisingit ko lang yung kaninang topic, ano? Okay. About dun sa original. At I think para sa akin, kasi hindi naman na tayo pabata. Patanda na tayo. Kumbaga sa kung mai-stuck tayo sa cover ba, Yeah. parang hindi natin mailalabas yung artistic Yes. aspect ng pagiging musician natin. So, siguro yun ang nag-push sa akin na mag-focus more on original Yes. Yeah. para mas mailabas ko kung ano talaga yung gusto kong gawin kaysa puro cover. And then, yun, yung sa influences naman, ano kasi ako, sa hair metal ako eh. Oy, glam. Nag-start ako talaga sa hair metal yan. Guns N' Roses, Bon Jovi, Cinderella, Skid Row, Motley Crue. Yung mga iba, yung mga underground, mga Sleazebees, Wild Side. Yan yung mga ganyan. Daken. Yan. So diyan ako lumaki. Salamat dun sa kaibigan namin na nasa Canada na ngayon. Shout out sa iyo, Aldwin. Siya yung hiraman namin ng tape. Tape na. Kasi hindi na binabalik. Ang maganda nun, anytime na every time na may bago siya, lagi siyang nandun sa bahay. Hindi ko alam kung sino-show off ba niya o siguro gusto lang niyang masabi, may bago akong tape, pakinggan mo to, ganyan. Yeah. And then, tapos nung nag-college, actually grade 6 pa lang yata ako nung nag-start ako makinig ng hair metal eh. Tapos medyo lumabas na Metallica. Yeah, So yung Black Album. parang ibang music, parang more on more on aggressiveness kaysa sa ang hair metal kasi kaya gusto ko hair metal. Halos lahat nagko-contribute. Ngayon parang ang hirap maghanap ng hair metal na vocalist kung magko-cover band ka eh. Mahirap talaga. Totoo. Tapos sa gitara puro solo. Yes. Sa drums talaga yung mga feel simple pero kung gagawin mo as a beginner mahirap. O simple pero technical, no? Yeah, yun ang gusto ko sa hair metal. Yun nga, and then nag-ano na sa Metallica, hindi ko pa nga alam yung thrash nun eh. Basta gusto ko lang mabilis, yung ganon. So ayun na, nagsimula na sa Metallica, Slayer, Megadeth, Overkill, Testament. Yeah, hanggang sa lumalim ba. Nagkaroon pa ako ng banda noon sa FEU. Nag-det kami kaso bahista ako. Hindi rin ako tumagal kasi
medyo nagkaroon ng problema sa school. So, lumipat na naman ako ng school. And then, ayun, hanggang sa nag-research. Ngayon, more on ang pinakikinggan ko, progressive. Para, dun sa sinasabi na progressive, para gusto ko mag-progress. Yun lang yung sa akin. Kaya, parang gusto ko laging paano ba, palalim, hindi pababaw yung pinakikinggan ko na music. Pero correct. nag-start ako sa hair metal talaga, hair metal. Alam niyo ang masaya sa hair metal? Kung mag-compose sila, parang gusto nilang kalimutan lahat ng problema no? Totoo yun. Sobrang flat, Oo, sobrang wala tayong clear. problema. Wala. Diba? Tsaka pag hair At saka metal, natutuwa ako sa mga MTV nila, yung Motley Crue, Damn Yankees, lagi may mga Playboy model doon. Oh, lagi. Warrant, di ba? Warrant. Yan, Cherry oo. Pie, di ba? Sulit na Si sulit Cherry yung Pie na yun bayan. talaga no? Spandex. Hanggang Oo. ngayon Motley Crue, sa mga concert nila, meron pa rin sila mga backup Dancer. dancers. Oo, Di ba? yeah, totoo yun. Maangas talaga eh. Yun talaga eh. Still At saka gusto ko Panther. rin yung mga lagi yan, yung buong album XYZ. nila. Merong isa or dalawa dyan yung love song. Mhm. Oh, Di sila ba? Yun yung nun, mabenta no? nun eh. Yun yung mabenta Yung ballad. metal ballads, no? Metal ballads na tinatawag. Yes, yung Savatage, 'di ba? Lahat 'yan, puro yan, puro parang metal, glam metal yung buong lahat ng mga tracks nila. Tapos meron dong isa, All That I Bleed. Oh, yeah. Biglang may love song, biglang ganun, 'di ba? Yung Skid Row, 'di ba? May I Remember You. After ng Youth Gone Wild, ganyan. Ano nung pandemic nga sumikat ulit ang Def Leppard, yung kanta nilang Two Steps Behind. Two steps. Bagay Acoustic. sa social distancing. Alam ko kung bakit. Ang mga stalker yun. Anthem ng stalker yun. Pero nag-iba siya nung pandemic, 'di ba? Nung pandemic, Two Steps Behind lang. Kahit sa amigo. Ayan. Kulit din. Actually, ganun din ako. Kuya ko naman nag-influence sa akin. So, kilala ko yung mga yan. May mga, nandito pa rin, may mga CDs pa rin ako nila. Yan, Slaughter, ganyan. Aha. Hanggang ngayon, may pinapakinggan tapes ko pa rin ako. sila. Mhm. Ayun. Oo, di ba? May tapes pa rin Nagsimula ako. ako glam, tapos diyan na-introduce ako sa metal, tapos syempre nung early 2000 from trash nagkaroon tayo rito locally yung mga Kupaw bands, yung mga Keso, ganyan. Dinahanan ko rin yan. Pero bumalik pa rin ako sa pinapakinggan ni Airpods ko, 60s and 70s, mga Uriah Heep, mga Tin Lizzy, ganyan, Black Sabbath. So, hindi mawawala yan. connection ko yun. Ganun lang talaga siya kung makikita mo. So yeah, variety siya. Pero hindi pa rin ako sa Iris ng Goo Goo Dolls. Yung kantang yun, maganda Hindi naman mo pa rin ako talaga. Kaso nga mapapatugtog lang, nun. maganda naman Kaso nga lang, di ba? Actually, okay yung Goo Goo Dolls. Pero Oo, sobrang mainstream kasi ng Iris. lahat na lang di ba? Sakto yun pag may kasalanan ka. And I'll keep on forever to touch you. At saka pag may nililigawan ka, di ba? Basta Malakas mabuhos yung na dating ng acoustic lang, Iris. di ba? Malakas yung dating ng Iris sa mga nililigawan. Yun eh. Kung di ka Naalala mo magaling soundtrack magluto, yun? City of wala kang Angels, perang di ba? City of Oo. Angels. Hindi ka pa magluto, wala kang pera pang chocolate, tapos magaling ka maggitara, para makalusot ka, more than words, Iris, at saka I remember you ng Skid Row. Yun. Pare, ano yan, may in love sa'yo yan pag kaya mo yung boses ni Sebastian Bach. Yun. Ang hirap dun Pati yung lalaking kapitbahay mo, may in love sa'yo. Okay yung verse, wag na lang sa chorus. Hanggang verse lang na. Di na kaya eh. Kahit si Sebastian Bach, di niya nakaya yun eh. Ayun. Pag chorus, yung crowd na lang minsan yung pinapakanta niya. Style nila yan eh. Well, speaking. Phil Anselmo sikat yan. Oo. O speaking Anong influences mo? Yan. Mm. Okay, sir. Yeah, for me naman, as a musician, I started with blues. Then Nice. eventually turning to classic rock like Hendrix, The Doors, Cream, then Led Zeppelin, then Yeah. Black Sabbath, then going to grunge, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, and some Guns N' Roses also.
then some new stuff. Talagang Kaya Guitar yun yung Hero, naka-mold ng pagiging guitar-oriented na musician. ba? Solid, solid. Yeah. Ano pinakikinggan mo ngayon? Sorry? Anong pinakikinggan mo ngayon? Mga bagong banda, yung mga Dirty Honey, if you heard of it. And also yung Rival Sons, Mhm. Greta Van Fleet. Yun, Greta. Greta Van Fleet. Yeah, pakinggan niyo yung Dirty Honey, para siyang Black Rose. Crow Four-piece lang style, sila. crow style. Yeah. Mga sticky na riffs, no? Parang, Mhm. oh, yan. Ako sa mga bago, guys, i-refer ko lang pag may time kayo, pakinggan nyo Orchid. All kid. Oh, Orchid? Orchid. Yung bulaklak. Bulaklak na Orchid. orchid. Yung bulaklak. Yung Orchid, halaman. orchid. Kala ko all kid. Orchid, orchid, orchid. Orchid, yeah. Sige. Ano din yun. Yung masaya sa mga, yung pag musikero ka usap mo, yan daming mga referral na magaganda eh. Yeah. Actually, sa Spotify lang yung mga sinasuggest. Ang dami ko nang na-discovered sa This is actually Spotify talaga yung pinaka ko. Source of truth ko. Source pagdating sa bagong pinapakinggan. Guys kayo, syempre 'di ba, for example, even blues rock bands, kahit sila, each band magkakaiba 'di ba? Even metal bands, iba sila. Kahit gaano pa ka-similar ang Metallica sa Megadeth, they have their own mix of whatever, 'di ba? May sarili silang kumbaga shake. 'Di ba? Pag pagawa ka ng shake, iba-iba yung prutas na nilalagay mo, etc. How would you describe yours? Yung sa music nyo, how would you define it? I think it's a Mixture of hard rock and heavy metal. heavy metal. Actually, original plan was Yeah. hard rock, di ba? Yeah. Yeah. Hard rock Pero talaga yung- nung una. Bordering other- hard rock and metal eh. Other than the usual suspects of syempre, we say hard rock and metal, yun yung pang band profile eh. 'Di ba? Oh, yeah. Mhm. But deeper, ano yung kasi 'di ba kunwari country, sa band profile I can write something like country rock para in terms of popular concepts or theories maintindihan agad. Pero minsan somebody can describe it as we describe ourselves as dark country or ano ba, like example Pantera. Pag tinignan mo band profile ng Pantera at saka Metallica, baka maging magkamukha yan eh. Classic, heavy metal, etc. Pero if you go deep at pinag-usapan yung lyrics, pinag-usapan yung themes, pinag-usapan yung upbringing, pinag-usapan yung choice of character sa guitar, sa bass, di ba biglang may mga konting liko dyan eh. So how would you guys define it para sa audience natin? So parang dig deep outside the resume description. May mga thoughts ba kayo doon? Yeah, kagaya nga, kasi yun nga, iba-iba yung mga influences natin, although somehow may pagkakasimilarity, may mga similarities din. Kagaya ko, yun nga, nung later na my music career, ako sa thrash and death metal na ako na genre. Ayun yung kahuli-huli ko mga banda na tinugtugan din. Parang meron mga hint doon na in-incorporate ko na ano ba ang magandang yung mga let's say yung mga heavy riff na pag hinimay mo, may dark to na parang nakuha mo to sa ganito na let's say saan ko ba i-apply yun? May mga kanta ako doon na binigyan ko ng mga harmonic minor taste, yung mga ganung licks, di ba? Yeah. So, Yeah. they are known for makakalimit na ginagamit sa death metal. So, parang dinadagdag ko sa yung mga knowledge ko about the genre to our music. Para gets mo na, I mean, we're trying to like mix kung ano yung kung ano makikreate namin na kanta. Let's say, kagaya ng the way he makes his lyrics, di ba? Parang medyo more on personal things, right? This is what I noticed. Dark, mga personal experiences. So, yun yung challenge eh. Kahit pa nung una namin ginawa yung banda,
nahirapan din ako mag-transition from, sabi ko, hard rock, paano kaya ang hard rock? Ito yung alam ng kamay ko eh. Ito yung alam ng kamay kong gawin, yung mga heavy riff. So, alam ko na gawin ko. Yung mga heavy riff, pababagaling ko. Ganun. Para magtunog siya na rock. Alam mo yun? So, Mhm. ganun siguro. Parang mga crossbreed na, na mga music na pinaghalu-halo na lang. Ganun siguro yung the best, i-describe ko as, yung type of our music. Thus being in Houston na nakakasalamuhan yung mga puti na banda, do you feel na naging factor din sila na pag-shape ng sound nyo into something in your... Kasi syempre, pag Pinoy, di ba, iba yung market natin. Iba yung kailangan sa atin, parang digestibility. So, sa mga puti, since nakakasalamuha kayo ng mga band, nakakalaban kayo sa scene, sa ibang lugar, do you feel na malaking factor yon sa pagiging unique ng sound nyo? Sige. Yeah, it helps. Yeah. Yeah. Kailangan lately nga, di ba, nung nakatugtog na tayo sa mga lately na mga parang natugtog natin, mga heavy, di ba? So parang kailangan din namin mag-adjust sa type Sa ng crowd. tugtugan nila sa crowd. So lately nga nag-start na kaming gumawa ng mga mas heavier na mga kanta para at least to accommodate yung mga type na mga gigs na pinupuntahan namin. Kasi mostly lately mga talaga mga heavy metal, mga ganun yung mga gigs na natugtugtugan namin dito. Oo, So paiba pero naman paiba anyway, metal. yun nga, naman sila, natuwa naman sila sa tugtugan namin. Maganda yung mga Nice. comment nila. Yung reception ng So, crowd. yeah. Okay. Ako ang no-notice ko sa music nyo, guitar playing pa lang yung storytelling, Hmm. mataas Okay. na. Oo. Diba? Para bang ano siya, very, 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 melodic is one way of describing it eh. Pero parang kumakanta na yung transition. Yeah. Where did that come from? Siguro yung kasi meron din mga input si Edwin, yung isa naming gitarista. Mga ideas niya na kasi iba-iba kasi yung style ni Edwin. Magkakaiba kasi kami ng style. So yung mga ideas na mga gitara na nilalagay ko doon, morely lang siguro kapag ako gumagawa ako ng mga riff talaga, kailangan nasa tamang panahon eh. Let's say, let's say galit ako, ganun. Parang, yung kagaya nung example nung sa Anak ni Kapitan, yung intro na riff doon, yung talagang heavy. Parang alam mo yun eh, yung kailangan bago ka makagawa ng isang riff, kailangan mo nang depende sa emosyon eh. Let's say, kung kagaya nung medyo nainis ako, gawa nga ako ng riff. Ganun. Nasa mood. Kaya nasa mood ka. So, although may mga influences siya, pero morely lang talaga eh. Siguro from my experience, bigla na lumalabas eh. Hindi ko rin masabi kung saan nagmula, pero siguro by sa deeper inside of my emotions and yung mga experiences lang. Tapos Sino bigla na talaga, lang, nyo? bagay Sino to, talaga bagay. ang main songwriter nyo, bro? Main song, bigay lang kami ng ng mga ideas. Sa banda, collaboration talaga. talaga. Nice. Patuhan talaga. Patuhan ng Pag may ideas na naisip, we will send him the mostly, ideas to him. Maggawa ako ng riff, tapos eto, may idea ako. Send ko sa kanya, tapos usually magagawa ako ng mga drum tracks para at least may idea ka na ako nung magandang feel para dun sa riff. And then, Send niya sa chat. send ko sa chat group din. Yun lang. Bahala na. Anong ganun. lalabasan? Kanya-kanyang ng input. Bahala na kayo dyan. Basta yan yung kabuuan nung kanta. Ay na ang bahalang maglagay ng kung gusto nyo ilagay dyan.
Ganun lang. Hindi, naman ang masarap talaga sa pagbabanda eh. Dadalhin mo Yeah, yung yeah. ingredients mo, tapos yung mga kabanda mo, parang, yun yung nakakatawa nga eh. Yung dinala mo, parang biglang magbabago. 30 minutes mo palang sinasalang, uy, parang may mas magandang, diba? Yeah. Pero I think yun ang nagpapasarap lalo sa experience. Laging open. Yeah. Tsaka Oo. hindi maganda yung hindi namin dililimit yung hindi namin dinidiktahan yung kung anong gusto mong gawin. Let's say, okay, ito yung nakagaya pag may mga feel si Andre, so ito, gagawa niya ng ganda. So yung original na tracks na bigay ko sa kanila, syempre i-adjust namin sa bago niyang naisip. So adjust kami ng mga ganun-ganun lang. Wala naman ba kayong parang um, wala ba kayong parang black area na ayaw yung tahakin? Kumbaga parang ayaw yung pumasok sa... Kasi ngayon yung metal ibang klase na eh. Meron ng halong techno eh. Parang yung dating ano lang talaga, Yeah. talagang Yeah. instruments lang ngayon. Meron ng triggers, meron ng halong drum loops, meron ng halong mga parang hindi mo na maintindihan dito kung EDM ba o metal eh. Pero metal pa rin, di ba? Siguro kasi Wala ba Old kayong school ganun pa rin. area? na ako nakikinig Old ng school mga pa bago. rin. Old school pa rin. Mga metal, yung mga ganong mga bagong mga banda Oo. ngayon. Parang na-stuck na ako dun sa ano eh. Dun So, kinalakihan natin na tunog. Nakaliit 2000 na siguro yung mga thrash metal na mga ganun. Na-stuck na ako dun eh. Ayoko na. Ayoko. Forward eh. So, Hindi, yun okay lang. lang. Siguro, Obvious naman na masaya kayo sa tugtugan nyo, kaya I think that's all that matters eh. Pero, di ba, parang iba na eksena. Parang ano tong isa? Falling in reverse. Net, man, di bang klase. Pero, Falling in ando na ako sa tinatanong ko kung sarili ko kung EDM pa ba to o metal. Ano pa ba? Ano ba to? Ulo eh, no? Alam mo na, ang naalala kong banda sa inyo. Familiar ba kayo sa medyo 90s to eh, yung Death Angel? Oh, yeah. Oh. Yeah, medyo naalala ko medyo nare-reminisce ko yung banda na yun sa... Mga taga San Francisco yun eh. Yeah. San Francisco rin ba sila? Hindi ko alam Yeah. eh. Bay Area. Oo. Yeah. Actually, nung last gig namin, katunog daw namin ng Death Angel. Sabi nung isang ano, butido na. ano yun? Pare magandang ano yun, magandang feedback yun. Yeah, after namin tumugtog, pagbaba namin ng stage, you guys sound like Death Angel. Yeah. Isa yun sa mga underrated, no? Napaka-underrated na bands. Ay guys, ano ba tayo? Papasok na sa next song? Pero Mike, Yes sir. since nabanggit naman yung anak ni Kapitan, gusto ko lang malaman kung ano yung istorya nun. Yung anak ni Kapitan. Si Andre ang nagsulat niyan. Mike's all yours. Okay. Yung istorya ng kanta na yon, 2010 ko pa yung sinulat nang dumating ako dito. Isa yun sa mga kanta na sinulat ko kasi inspired yun dun sa pinagtrabahuhan ko dati. Na sabing, pangalanan ko ba? Wag mo na. Itago mo sa pangalan na ano. Pangalang TV station na lang. TV station. Okay. Na nawala na. Pero bumabalik pa. So doon ako nagtrabaho before ako mag-migrate dito sa US. And then may nangyaring hindi masyadong maganda sa akin, nakasama yung grupo namin noon doon sa stasyon. Tapos yung siguro by the name or by the word Kapitan, baka may idea na kayo kung saan to. So kung maanuhin natin yung lyrics, inspired siya doon sa experience namin nung mga panahon na yon. Kaya ako na isulat yung kanta. Kung basta naging ano siya sa akin, naging inspirasyon siya sa akin na isulat yung kanta na yon dahil dun sa nangyari sa amin bago ako mag-migrate dito. So yun, siguro yung istasyon, yung pangalan ng kanta Referring to the
I'm assuming may idea na kayo kung saan to. Sige, excited na ako. So, let's go ahead and cut into a song. Ano, introhan ko ba? Introhan mo, boy. DJ voice. Yes, sir. Go ahead. Yes, sir. Ladies and gentlemen, on Local Brew, you're listening to Batara, Anak ng Kapitan. Pwede na.
sa sasakyan. Hater mo na yan. Kaya Kasi- wala talaga lalabas doon. Kaya siguro ako sinipon. Kita ko mga post ni Dan PSN. Mhm. Daming tao ah. Puno. Ganun ka lakas Mhm. pwede na ngayon. No? Ayos siya ng Filipino Community Association. Napainom nga ako eh. Solid. Mhm. That takes me back, man. Sarap nung pounding eh. Yun na. Thank you, sir. Thank you. Gets ko na kung bakit. Ka-idea na kayo kung saan yun? Ako wala. The views and opinions of local brew are Yan. Pero, I mean, just kasi ako, honestly, nahirapan ako hanapin yung mga kanta niyo sa YouTube. Eh. Pero listening to that now, gets ko na kung bakit kayo nahihirapan magkaroon ng bahista. Eh. Iba yung parang kailangan nyo talaga na naka-double stack. Eh. Talagang kailangan buong-buo na. Talagang, power eh. Dikdikan eh, sarap eh. Shoutout pa Question, rin na- guys. Ay, sorry. Shout out. Go ahead. Si, You guys also play that like sa Houston sa mga bars or talagang pang Pinoy crowd lang? Ano tanong mo ulit? Medyo mahina, sir. Mahina, sir. Sorry, tinutugtog niyo rin ba yun sa mga bars or lang, pang Pinoy na crowd lang? Ay, hindi. Hindi pa sa sa Pilipino pa lang. Filipino venues yan na Yeah. tinutugtog namin yung mga Tagalog. Sinasuggest Labas ko nga sa yun. mga tayo na bakit di natin tugtugin? Well, at least, di ba? I mean, at least ang Oo. kanta lang. Yung proud Pang- kayo sa pang-alugutak pagiging lang. Pilipino. Mukhang masaya eh. Parang kahit tangahan, ano kayo sinasabi ng mga to? Pero, Nakanganga na pala sa amin ganyan. Pero okay yun. Kasi alam mo, di ba tayo na-appreciate natin kahit foreign yung language na hindi natin naintindihan. Pero maganda yung natatranscend pa rin yung feelings. yeah. Di ba? Like ako, for example, ang dami kong gusto mga Japanese na love songs na yung Voltes 5 nga di ba? Yeah. At saka yung Bioman songs kahit hindi mo naiintindihan, damagang puso. I'm sure kahit yan, kahit hindi nila naiintindihan yung sinasabi nyo, mag-aano yan. Yung mga- May ganun. Meron Yung mga tatapakan Amerikano yan. yung mga Amerikano nga natanggap yung mga Opa Gangnam Style, di ba? Tayo ba kayo mga kahit Yeah. Di ba? Tsaka may Tayo konting din mga Eastern Pilipino, sa ganun din kanila. naman tayo. Di ba? Kanta-kanta tayo ng mga Korean na mga kanta, hindi naman natin alam. Pero, Di ba? Oh, Gypsy Kings. baby. Gypsy Kings, di ba? Hindi mo naman naiintindihan sinasabi, pero, di ba? Lulusot Yeah. You know? Yeah. Guys, yung natin, yung yung comment section. Comment section. Oh, yeah. Who's Ako, ito na. I was going to read. May Sige ako na. May comment. Shoutout natin si PK Luenco. Yeah. Yun! Yes, sa yun. Sa yun. Bandang yun. Tapos kay Kaloy Goyena. Good evening daw sa atin. Kay Halil, syempre. Yan. Yeah, Halil. no wanker. Tsaka si NG Lack. Nakaka-relate daw siya sa mga usapan. Kuya ko yan. Mm. Kuya ko. Kuya yan. Yes. Okay, off topic. Let's create another topic. Siguro if you weren't an artist, what would you be? Ano yung Yan. pinipursue ng Batara ngayon? TJ Pus ako, isa dyan neurosurgeon. Pwede yan. Very Malaki good, pera good, yan. good. O kaya gynecology. OB! Lahat ng lalapit sa'yo may sakit pare. Hindi yan Go ahead, go. As individual ba? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Siguro ako, another side of me being an artist din, nagpe-paint talaga ako. Siguro kung hindi ako nakapag-focus ng paggigitara or sa music, baka mas ako sa art, like yung
painting, yung ganun. Yun sa akin. Parang ano ba yan, sir? Parang paint me like one of them French girls, French no? girls. Ah. Hindi na. Titanic. Hindi. Hindi Dapat naman. oo, dapat oo. Sige, oo na. Oo, dapat oo. Oh yeah, that's Kaya lang, nice. Yeah. yung ano lang, mga basic lang na painting. Kasi ano ako yung ano ko noon talaga, mahilig ako sa mga yung medium ko is acrylic paint. Actually, nag-start ako nung Instagram ko as morely on my yung mga arts ko noon bago ako bumalik. Kasi nangyari sa akin, musikero ako dati, tapos na-discourage ako nung nag-migrate ako kasi hindi nga ako makahanap ng kabanda. So, nag-focus ako dun sa dati ko na hilig ng bata din ako, yung drawing, tsaka mga paint. So, napatigil ako ng matagal as a musician. So, start na doon ako nagtalaga nung time na yun, drawing, arts, painting yun. Tapos, Sir, meron ka bang may Instagram ka ba or something that the audience can check out yung artwork mo? yeah, sure. It's my personal Instagram Yan. account. Pero yung mga art ko na natabunan na kasi nasa mga yung mga lumang post ko pa nung bago pa lang ako dito noon. So marami ako mga paintings na pinost din doon. Tapos yun nga, later on, napatigil. Naging musikero ulit. So, yeah, personal, ko lang, Instagram account. Ano ba, ano ko ba dito? Oh, Yes, sir. Go guys, ahead. i-advertise nyo lahat ng pwede nyo Sige, i-advertise. sige. That's cool, yeah. Follow niyo yung Instagram account ko. Teka lang Dapat simulan mo ng, hey guys, ganun. Hey Hindi guys. ako marunong Pero ayan alam mo, meron din tayong naging guest sa local brew na, ano siya, gitna siya talaga, musician at the same time, painter. Si Miss Kamsi. Yeah, Kamsi. Yeah. Tattoo artist, painter, yeah. Kasi gusto rin namin i-promote dito na ang mga musicians, multifaceted rin na tao yan. Hindi yan one-dimensional people na day in, day out, di ba? Puro guitar lang or bass or drums or keyboard, whatever, or pagkanta lang. Dito, talagang most artists, sabi nga ni John Lennon, di ba? Give me a harp, di ba? I'll get you something out of it. Yan. So, maraming yan, mga So, sa case ni Sir Carlos, so he's also a painter. Yeah, sir, go. Advertise natin yung page. Sige, Carlos, search nyo lang siguro sa Instagram na doon naman yung full name ko, Carlos Baltazar. Yan. Yun lang. Mr. Carlos Makikita nyo Baltazar. na yun. May din naman ako dun Ano ba yung username ko? Carlos BLTZR. Yun nakalagay dito Yun lang. Yeah. Yun lang. Go, guys, kayo. Ano pa? Go. Ikaw. Siguro, tinuloy ko yung pagiging writer kasi I used to write sa high school publication Saan to, sir? Saan high school to? sa Pilipinas, sa St. Mark. St. Mark? Las Piñas? Mhm. Ah, yun. Las Piñas o Bacoor? Bacoor ba yun? Las Piñas. Ah, Las Piñas, okay. Siguro yun yung kung hindi ako nagtuloy as musician. You'd be a writer. Anong klaseng writing, sir? Or Is it fiction? some Is it... poems. Nagsusulat ako ng poems during elementary. Yeah. Sir. Those kind of stuff. Bagay sa inyo yan, sir. Bilang lyricist. Yes, tama. Shoot yan. Wala naman kayong social media out there na Wala. nakapublish tong mga poems mo? Wala. Na. Bata Gawa pa kayo, ako. sir. Swabe yan. May enjoy yan. Yan, game. Well, game. Ako siguro, ako sa arts pa rin gusto kong i-pursue up to now yung videography. Right. Kasi Right. yan yung trabaho ko sa atin na talagang
siguro kung nandyan pa ako, yun pa rin magiging trabaho ko. Kaya minsan gusto kong mag-apply sa ano eh. Gusto ko gumawa ng film. Yeah. Pero gusto ko first project ko sa Viva Max. Yeah, But, we all are, man. Sir, cool yung Viva Max na yan. mhm. Pag nakuha kayo dyan, sabihan nyo lang kami. Basta wag all male cast. Ako rin sir, hindi ako magbi-videography doon. Gusto ko ako yung talent. Ikaw yung talent. Ikaw tayo. Joke lang. Mas Yeah. masaya So eh. sa videography pa rin ako siguro. Tsaka ang ano ko yung graphic design. Sir, anong role sa videography? Is it the directing, storytelling, or is it the technical side sa behind the scenes? Siguro pinaka main goal syempre yung directing. Directing. Kasi nagsimula sa baba. So pag dinaanan mo na lahat 'yun, Yeah. mai-apply mo 'yon as a director. Lahat ng Ano ang natutunan. sir? Ano ang genre per se ng gusto mong i-direct? Kasi as a musician, sa utak natin, movies yung mga kanta eh, di ba? Totoo yan, di ba? Yung mga kanta, movies sa utak natin yan eh. Mhm. So, Ako ano yung siguro, more on horror movies, pero more on the realistic one. More on the realistic one. Yes. Yung Zombie ka pala, pre. mga kasi hindi naman ako sa naniniwala sa demonic possession, pero kasi parang pag may Masaya eh. napapanood Masaya ang ako ng horror. Yeah. ng mga horror, parang nagiging isa na lang yung tema eh. Parang may mga bagay siguro within the horror film na concept, gusto ko yung medyo makatotohanan. Yung talagang mangyayari. So yeah, yun medyo science-based yung horror versus Aha. Mhm. dogmatic religious yeah. Ayun. Mga ganun. Okay, mga- Sir, I see. TJ Gel, mukhang sa November meron tayong Panibago tayong nagkaroon nga ako ng idea bigla eh. Oo, di ba? Kasi Alam mo kayo, yung Halloween nakakatakot meron na kami naman yan. yan eh. Meron kami yan. Yan, ang ganda nung nakuha Duwag sa ako Father eh, Miguel. putya naman oh. Yeah, I love it. Ako kasi sobrang adik ako sa horror pag natapos. Ihimayin natin. Ang feeling ko lang ang horror, mas nakakatakot siya sa mga religious people. Mhm. Mas takot sila kasi may mga super unknowns sa mga relatively science people naman. Nakakatakot siya in the sense na kasi posible. Doon ako sa posible. I mean, Ako rin. Man. Ako rin. Yun. Ang ganda nun sir. At ako sa akin lumalalim yung idea ng Batara and the whole idea of it. So we have a painter, we have a poet, and we have a writer-director probably, di ba? Sir? That's how it goes, Okay. right? Creator. Yan. Ibang Masaya. klase, multifaceted artists. Talaga, yung question ni TJ na yan, hindi talaga pumapalya eh, no? What would you be nga naman? Di ba? If it's not music. Okay. Ako meron akong curious ako dito. How do you guys handle conflict? Kasi each band, they have their own different ways of handling Expressing themselves. di ba? How do you guys, syempre lahat ng organizations, everybody who got together, who had this goals sa buhay, how do you guys handle conflict sa Batara? Bigayan lang. Ng paddle, ganyan. Hindi naman mawawala yung conflict eh. Di ba? Yeah, of course, yeah. Pero how do you guys work it out? Paano ba natin workout? Siguro sa example, songwriting process, how do you build your stuff? Songwriting. Paano nyo dinedevelop yung yung mga songs ng Batara? And then paano kayo nag-end up na in agreement yung Agree. lahat? Yeah. Mm. At saka, what happens pag na-stuck kayo na hindi kayo magkasundo? Di ba? Sa certain spots. How do you talk it out? How do you manage that? So far hindi pa naman kami dumating sa punto na gano'n na parang nagkaroon kami ng debate or nagkaroon kami ng mga contradicting ideas. Hindi pa kami dumadaan sa gano'n. Hopefully wag naman sana. Pero kasi ako personally, pag may mga ganong negativity,
naka-block agad yan eh. Hindi ko na talaga siya ina-entertain. So, more on the positive side ako. Pag may sinabi siya o sinabi si Carlos na ganitong gawin, tinitingnan ko kaagad siya or nakikita ko kaagad siya para mas mapaganda yung kanta instead of na Mm. pumangit yung kanta. So Kumbaga it's sa ano, empathy. Titimbangin niyo yung ano. So empathy Yeah. sa side nyo. Where this is coming from, ganyan. Right? Or baka mali ako. So ang conflict resolution nyo is empathy. Hindi, I think they're leaning towards serving the song, pare. Serving the Parang song. yeah, Yeah. serving yeah, the yeah, song. yeah. Is it serving the Correct. song or yeah? Mhm. Kasi kung hindi bagay yung isang part na ganito, i-weigh namin eh. Tapos Yeah, kung yeah. hindi pasok, bitawan namin. Kaya minsan may part na nahihirapan kami. Let's say, hirap na hirap kami kung paano namin, may masolusyonan. So, magkakamag kami ng ibang version. Tapos, ganun lang. Basta hindi namin ipagpipilitan yung hindi Hindi Pasok. tugma. hindi Oo. tutugma. Ganun lang. Adjust lang. Adjust sa isa't isa. Kung ano yung Kung ano yung mapagkasunduan. kasunduan. May compromise din, no? Ayos. Yeah. Ito medyo iba lang. Gusto ko lang mga pare. Gusto ko lang kayo kamustahin diyan sa Tate. Kamusta yung buhay niyo diyan? Okay naman. Okay naman. Surviving. So, ganun talaga. Masaya. Masaya. Kasi malungkot. Lagi naman ganun yung Oo. dito sa Amerika talaga, kayod lang ng kayod. Totoo yung trabaho lang So, talaga. trabaho Trabaho talaga. lang. Oo, ito na lang yung pinaka-outlet namin Mm. para mailabas Stress yung reliever, mga kumbaga. stress namin, frustrations, tsaka mga Music. yung ganun. Dito lang sa pagbabanda, tsaka sa music. Pero yun nga yung laging, alam mo yung mentality sa atin pagka Pilipinas, sabi, ay, nasa abroad ka, ang dami mong pera, ganun. Hindi! Hindi, mahirap din ang buhay dito. Mahirap Kami ang kaming buhay. binabayaran. Marami na kaming binabayaran, bahay, Yeah, bill, yeah. ganyan talaga. Pag hindi ka Kung- nagtatrabaho, wala ka, pupulutin tayo sa Masarap nga buhay dyan sa Pinas. Mas masarap buhay dyan sa Pinas. Mas masarap Hindi, buhay I dyan sa think Pinas. ang tinatanong ni Brother Rigel bilang kapwa pogi, hindi ba kayo hinaharas dyan? Oo, uso Pinoy ngayon sa US. Ay, inaharas lagi naman. Pero Yung ano yan? mga blondie nating groupies dyan, di ba kayo hinaharas, pare? Pero totoo yan. Mga Sabi Latina, ko yung best friend mga ko Latino. na Ay, marami niyan dito. Sige, best sir. friend ko kasi na babae nurse sa Las Vegas. Sabi nga niya, budol raw, sa pananaw niya, yun yung word niya sa akin, budol raw na akala ng mga tao, pag nasa US ka, mas marami kang pera, mas marami kang, you know, siguro may work opportunity here and there that earns a little bit more, pero hindi siya sobrang, so, sa mga tao sa Philippines na, di ba, na wag niyong inaasahan na bibigyan kayo na parang napakadaming pera ng ating mga OFW. Struggling yan. Yan. Totoo. Hindi nila kasalanang pogi sila, pare. Oh, Yun ang- lalo na tong tatlong to, syempre, 'di ba, yung uso Filipino ngayon sa uso ang Asian ngayon sa US, 'di ba? Alam mo naman dahil mula sa K-pop tsaka Jokoy, 'di ba? Ito ba yun, sir? Mo bang Asian cuties ba tayo? Pero in fairness dun sa sa mga kamag-anak, mga kaibigan. Kasi kakauwi ko lang galing diyan, 'di ba? Mike, nag-text pa ako sa iyo about sa gig. Unfortunately, hindi ako Oh, hindi nagkaroon ng katugma, chance na makita kayo. Utak Yeah, I mean, holiday. sabi ko nga doon sa mga kamag-anak namin, mga kaibigan namin, parang ang sarap umuwi sa Pilipinas. Kasi may mga pauwi papunta dito. Kahit mga simpleng bagay lang, which is in return, parang nag-uwi ka sa Pilipinas, pero pagbalik mo naman dito, may pauwi ka din. Alam mo yun, yung ganun yung pakiramdam. Kaya parang sa tingin ko talagang yung pinagtatrabahuhan mo rito, at the same time, pinagtatrabahuhan din nila yung ibibigay nila sa'yo, pabalik naman dito. Mhm.
Kaya na-appreciate ko yung mga kamag-anak, mga kaibigan namin dyan sa Pilipinas. Nakapag-uwi naman ba kayo ng mga Lucky Me Pancit Canton dyan? Meron din dito mga Filipinos na Kasi mahal madami. sa Filipino store eh. Parang may nakita akong ano ron, vlogger, parang isang pakete ng ano ng Lucky Me, parang isang $1 yata, parang gano'n ewan ko. Yeah. Yeah, $2. Totoo? $2? Hindi, Yeah, parang $1 something. $1. 129. Season City? Medyo mahal eh. Yeah. Mahal doon. Mataas ang tubo nun. Yeah. Kahit Hindi pa one rin dollar, ba? mahal Ano yun. po siya ng mga ano, ng mga Yung Telemundo, nakita ko last night, $17. 70. Wow. Grabe. Putang ina. Parang nang bumili ng beef noon, men. ano ginto. Yeah. Alam mo, Yung Reno and liver spread, $4 eh. $4. Mahal ang mga ano dito. Yung Reno liver spread, Ah, 4 Sheesh, something yun. talaga. Mula ako kagabi. My goodness. Sponsorship, baka naman. yes, sir. Wala kang choice eh. Export eh. At saka yung tuyo dyan eh. Very pricey Oo. din. Tuyo, Yeah. tanggit. Hindi pa rin ba Mm. challenge magluto ng tuyo? Kasi alam ko dati, ang kwentuhan, pag nagluto ng tuyo, may nagpapapulis eh. Oh, Totoo yun, totoo yun. Totoo yun? Kahuan sila. Hindi ka basta pwede magluto ng ano dito. Pag naamoy ng kapitbahay mo yan. Pag naamoy, hihingi. Pupunta sa'yo, hihingi. Para lang naalala ko, may napanood din akong vlogger, pero sa Taiwan naman siya. Hindi siya makapagluto ng tuyo sa bahay nila. Instead, nagbabike siya. May malapit na beachfront dun sa kanila. Dun siya nakapagluto ng tuyo. Kasi nirereklamo yun. Nagpapatawag din ng, ano, ng pulis. Grabe. Oh. Sobrang, Something smells like a dead body. yeah. Oh, totoo. Crazy. Ganun mga comment ng mga yan. Pag naamoy nila yan tuyo, sabihin nila, ano, nabubulok. Ganun yung ano, impression nila doon. Mm. Di pa nila narinig, di pa nila naamoy yung bagoong, di ba? What Ayun, more? sigurado, pag naamoy nila yun. O kaya burong nasi. Alam mo yung burong nasi? Yes, sir. Yung buro. Napakasarap pero napakabaho. Tangin. O ba? Ganun talaga. Hindi nila alam mas mabaho, mas masarap eh. Tangin. Hindi nila gets yun. Ay, kailangan na mahugas, Brad. mo, Mike eh. Hindi, pare bilang kusinero. Bilang kusinero, pare. Alam mo yun? Laging may ganyan. Ano, may question ako sa inyo. May part ba sa inyo na wants to come back sa Philippines or ano na? Kasi lagi ako curious kasi kalahati ng angkan namin nasa US. And despite yung complaints nila, it's still the land of opportunity for them despite yung kung anong climate nangyayari. Kayo ba? Mga dreams pa rin ba kayo ganun? Or happy as is? Ako, gusto ko talagang bumalik dyan sa Pilipinas. Kahit dito na talaga, lahat ng mga anak ko dito na pinanganak, teenager na, well-established na rin ako dito. Pero ako talaga, gusto ko pa rin umuwi ng Pilipinas. I mean, iba talaga yung buhay dyan sa Pilipinas eh. I mean, kahit simple lang, hindi mo, although mahirap talaga, alam mo naman yung economy natin dyan. Pero iba yung yung nakikita mo yung mga tropa mo. Dito, sa Amerika talaga, pag galing mo trabaho, dito ka sa bahay. Sa atin, pag galing natin sa trabaho, pwede pa tayong tumambay sa labas. Pag tambay mo sa labas, andyan yung tropa mo. Minsan makainom-inom pang ganun, kahit may trabaho kinabukasan, di ba? Dito, hindi mo magagawa yan. Yun yung, yun yung isang parte na gustong-gusto mo umuwi ng Pilipinas, yung meron kang community. Dito, saka mo lang makikita yung mga kapwa mo Pilipino kapag may mga event, yung mga ganan. Sa atin, anytime, marami kang malalapitan ng mga kamag-anak, tambay, yung mga ganan. So, ako, gusto ko pa rin umuwi ng Pilipinas. So, sa madaling sabi, napakahirap i-achieve yung tinatawag na work-life balance dyan. Correct talaga. Mhm. Ano ba yung long-term plan? In reality, dyan na ba? Dyan na ba kayo? Or ano lang muna yan? Isang phase lang ng buhay natin na dyan muna tayo and then eventually, you guys end up here, coming home. Well, in reality, sa akin, parang stuck na dito eh. Although gusto ko pa rin Mm. umuwi. Mm-mm. Siguro for bakasyon mo. Bakasyon lang. Pabalik-balik lang, ganun.
Okay. Mahirap pa kasi Sige. mag-for good dyan eh. Ikaw, Andre. Mahirap Ah, talaga. Ako kasi kagagaling ko lang dyan. Anytime, pwede ako umuwi. Gusto ko talagang umuwi. Kasi nga marami pa kaming kamag-anak dyan, marami pa kaming mga kaibigan. Siguro kung hindi lang ako uwi ng Pilipinas, pag yung wala na siguro dahilan para umuwi dyan. Alam mo Umuwi, yun, yan. yung parang Ah, kung uwi ka dyan, no, para kang pumunta sa isang bahay o sa isang lugar na wala ka naman purpose. Parang gano'n. Yeah. So, yun siguro yung magiging Mm. dahilan na hindi na ako uwi dyan. Yun lang. Groupies. Pero gusto ko umuwi. Anytime kung pwede lang. Teleport pwede. Gagawin ko. Sarap na, no? Kung pwede ka na tumalon-talon eh, no? Yan. Yan. Anytime na. Kaso lang, layo eh. Tsaka pera din, mahal din ng Mahal ng pamasahe. Mahal yung ticket. Yep. Sobrang mahal. Pero Lalo kung gusto mo honestly, umuwi ng December or $2,000. Mga close to mga holidays, yung mga ganun. Ako, Mm. triple yata yung yung Ah, pamasahe. Correct. Pero- Yung pinsan ko, after 7 years, ngayon yun lang ulit nakauwi dito sa Pilipinas. Maryland naman siya. Maryland. Tapos, ngayon, bukas, babalik na ulit sila ng Tate. Tapos yung plano ulit, yung next plan of visit, siguro pinakamalapit na yung 3 years, 4 years. O baka maulit-ulit yung 7 years. Di ba? Ganun kamahal Ako yung 9 ticket. years ako Hindi bago siya. ako nakauwi. Yun. Ganun yung duration, no? Mm. Sobrang Kaya mahirap. mahal. Ako, 13 Mahal yung years. ano. Pareho tayo, Mm. 13 years. 13 years. Pero Bago nakauwi. guys, given the unique position na meron kayo na nandiyan kayo, nakakatugtog kayo sa Houston, do you guys have bigger plans for Batara na Nice go question. college Hopefully, radio? maka-land kami ng gig dyan. That would Ayan. be Paano umuwi lang kayo dito, puro gig kayo dito? Oo, walang problema Umuwi doon. lang kayo dito, puro gig kayo dito. Pero being in the US na wala ba kayong long-term plans na palaguin pa yung identity ng Pilipino sa music scene? Yeah, of course, we do. Yeah, gig lang ng gig. Yeah, we would like to tour the Makita lang country. yung Yeah. kung ano yung type of music ng mga Filipino or yung kakayahan namin mga Filipino din dito as musician. Mhm. Kasi bihira din, wala akong as far as I know, wala pa akong alam na ayun pala yung Soilborn, di ba? Na original. Pero wala pa kaming masyado nakikita na Filipino na tumutugtog sa mga pang outside of the Filipino community. Although yung Soilborn nga, they're known to do that bago pa kami magsimula. Nauna sila sa amin. Medyo naglaylo lang sila pero sila yung kano na mga Filipino talaga na well-established na mga original songs na nakakatugtog din sa outside of the Filipino community scene, mga ganun. Pero as siguro sa ngayon walang mga Filipino masyado. Siguro meron diyan, hindi lang namin alam. Pero Batara pa lang ata yun. Siguro. Siguro may College- time basis ba? Oo. Wala na yung ating... Yeah, yun kung ano lang kung bakante lang kami sa mga gigs na mga recently offered. Kasi yung schedule din ang problema. Siguro marami rin kaming gig na na Yung mga tinanggihan din matutugtugan. kasi Marami gigs yung mga last marami year. na rin kami natanggihan kasi yung mga schedule namin hindi kami available ng mga ganung araw Ganun pa rin ba yung diskarte na na college radio pa rin ang banatan para mas madaling maging mainstream? Or iba na ba ang laro sa Houston scene ngayon? Talagang live gigs versus May radio tumulong sa play? amin. May tumulong sa amin actually yung station pa yun. Current yeah. station yun. Yeah. na ma-play yung isang kanta namin sa radio station. Thank you dun sa pinsan ko. Siya yung may kakilala dun sa radio station. So, siya yung tumulong. Ganun pa rin. Mas siguro yung market pagdating sa radio medyo kasi ngayon karamihan mga nasa online na rin kahit mga radio station. Streaming na kasi ngayon ang trend, di ba? So, Oo. basta kami ang plan magsulat lang, mag-enjoy, tumugtog, maghanap ng gig and doon tingnan natin kung saan dadalhin. Magsisipag, gano'n. Consistency lang. Ang way ng para makuha ng gig dito, kailangan may connection ka rin di ba? Kailangan matutugtog ko muna isang bar, tapos doon ka na makakilala ng mga ibang banda, ibang tao na may
Pwede ka connection nilang yun, kunin. para may hook up ka sa ibang mga bar. Tapos Ganun ba yun? mag-expand na lang yung network. Yeah, parang ganun lang. Ganun din. Parang Pinas din talaga eh, no? Ano din Oo, talaga eh. susuportahan mo yung ibang mga banda para Supportahan ka. masuportahan ka na mabigyan ka rin nila ng gig. Parang ganun. Mhm. Tropa-tropa din eh, no? Tama, napaka-Philippines rin. Okay, sige. Ano yung pwede namin asahan sa Batara for this year? Any More new songs coming up or Yeah, coming up with a new actually, album? May mga nakapila na apat under na kanta. construction. Yeah. Yeah. Medyo natigil lang kasi nga yun ngayon na Nawala yung biglang bassist. nawala Yeah. kami ng bassist. Pero may mga hopefully by the end of the year may bago ulit at least siguro mga Hopefully makapag-release na kami ng hard copy ng songs na ginawa namin doon sa demo album. So, yun. So type of music ano ba? We're gonna stay on that same of Yeah, same direction pa rin. heavier, Mhm. I think. Kasi yun nga, kailangan namin mag-adjust since yun nga with this recent gigs tsaka venues. Mhm. Puro mga heavier side. So, although ang napag-usapan namin dito, kailangan pa rin natin i-maintain yung ano natin, yung roots natin as pinagsimulan natin. Meron pa rin kaming mga kanta na medyo may pagka hard rock or rock, yung mga ganung Mhm. klase. Doon lang umiikot siya, bale. Dumo-dumo lang umikot. Basta yung goal is so pag mapakinggan tong piece na to, masasabing Batara to. Yeah. Yeah. May tatak May talaga. signature May sound na. signature, Tatak yeah. Batara. Signature sound, yeah. Okay, saan namin kayo pwede makita? Social media, Facebook, We Spotify, have ano pa ba? our Mhm. Facebook page and Instagram. And OnlyFans, also meron YouTube. kayo? We have a Wala. OnlyFans, OnlyFans. YouTube channel. OnlyFans, wala. Meron yan! Wala. OnlyFans. Tinuro eh. O sige, kahit hindi na yung Batara OnlyFans, individually meron kayong OnlyFans. O yung OnlyFans mo, pre. Sa-subscribe ko, joke lang. Sige, paki-mention na lang yung name ng page natin, either Spotify, Facebook. Okay, ilagay na lang For the yun sa audience. link pare. Oh, tinatanong ka. Nagturuan. Yeah, we have music sa di ba? Yung demo album namin sa streaming, Spotify, Apple Mhm. Music, Mhm. Pandora, YouTube Music. So, yun. May accessible naman lahat, yeah. DistroKid. At meron. Yun, nice. Medyo nahirapan ako personally, pero yun. Ano ako ngayon ng YouTube Dami Music kasing eh. kapangalan na lumalabas eh. Actually, medyo ano eh. Parang may Indian nga rin yata, tsaka ano. Yeah. Pero kaya nga akala ko yung Batara, kutsilyo, akala ko parang yung itak na ano. Kaya sabi ko parang, bakit ang hirap? First, di ba? Oh, so nag-stick na ako dun sa mga videos niya sa Facebook. Pero quality naman, maganda yung tracks naman. I mean, Ganda na lang yun. Ganda talaga oh, yun. masarap. Andun yung dikdikan ng ano. Actually, parang nabalik nga ako sa LA 105 eh. Ang sarap eh. Sabi ko, ayos to, ah. Correct. Yes, Ang sir. sarap Oo. ng vibe. Lakas maka high school eh. Oh, compliment yan. Yun yung roots eh. I-maintain. Sana yun na lang. Yung mga future Oh. music nyo na i-build for this year. As you mentioned, meron kayong 4 na upcoming. Yan, i-maintain lang natin. Sobrang nag-enjoy. Kasi wala na ako narinig na ganyan eh. Lahat Lahat nag-adjust na ng mga tunugan nila eh. Pero i-maintain natin yan, man. We stick with Yan the kinalakihan natin eh. Yes, sir. Okay, Sabi any. ko isa pa dito, sabi ko dito, walang growl Gusto ko lang, i-maintain mo lang yung ganong klase ng That's a whole new universe, man. Pag may growl na yan. Sige, any parting shots? Oh. Kaya muna. Ako siguro, yung unang-una, syempre, salamat sa opportunity na to na binigay nyo sa amin na ma-feature kami and then tinutulungan nyo yung mga banda, hindi lang kami, ibang banda, unsigned bands, yung mga original bands na magkaroon ng pagkakataon na ma-express nila yung sarili nila through your podcast. So yun, salamat sa lahat. At saka ano pa ba? Yung sa mga bago,
tuloy lang magsulat ng kanta original para laging tandaan lang natin lagi na meron bago diyan o may tao diyan na naghahanap ng bago. Kaya lagi lang natin bigyan ng bago. Mismo. Nice. Mismo. Yun naman talaga yung goal namin. Sabi nga ni Mike maraming masarap pakinggan, maraming magagaling na hindi napapakinggan. So, yun talaga. That's right, Yun talaga. Yes, sir. Yun ang mission ng Local Brew. Okay, sige. Ipopromote ko lang ulit. Coming March 14, we'll have an event. Yung list of bands, kompleto na sila. So, ipapublish namin yung kompletong lineup soon, very soon. Happening, again, March 14, sa Motorista Bar and Grill. This is in Quezon City. And then, also, upcoming shows ng Local Brew. Teka lang. Sorry, I wasn't ready, man. Okay, sige. On October 15, we'll have uupo sa atin Warlock. LA 105 band din to, 90s. February 22, we'll have Bruno. And then on the 1st of March, Fervids. Local to, no? Local based ba sila, Rigel, yung Fervids? Bicol based din sila. Ayun, Bicol. Okay. Nice. Bicol Rocks. Bicol Rocks, okay. Ayun, sige. Rigel, John, Mike, any words? Ako sa akin sobrang grateful ko for the music, guys. I like it. Ano yan? Kasi kami dito sa Local Brew, we're always about the music. Pag sobrang masaya kami, that's it. Doesn't matter kung nasaan or anuman. And guys, ituloy niyo yan. Hanapin namin kayo. Hanapin namin kayo. Yan, hanapin namin kayo. And thank you also for initiating this, 'di ba? I mean, that's how it goes. And guys, para sa mga audience natin, tangkilikin nyo Batara. The roots are deep and parang simple lang, magaling sila. You will like them. Thank you. We're listening. Again, Batara, Bata, then double R, and then A. Yeah. Nasa Apple Music sila, nasa Spotify, and then also please like and follow their Like Facebook and share. page. Guys, share Like and them. share, yes, sir. Share with friends. Batara. John and Rigel, any words, Sir. man? Yun, ako muna dyan, tuloy-tuloy lang mga paregoy. Tsaka, yun, kung saan tayo masaya, tuloy lang yan. Tsaka, ano pa ba? Yun, yung sa Local Brew naman, parang i-ano nyo na lang na tool lang kami. At Yeah. i-ano nyo na lang na parang isa to sa mga magiging archive nyo. Hindi para sa amin to. Para sa mga OPM bands to. Lalo na tinataguyod yung bandila natin sa ibang bansa, di ba? Napakalaking bagay nun, man. Yes, sir. Sumasalang kayo in a full of lineup, full of bands na mga puros mga Amerikano. And then there's this one band na Pinoy rocking the stage, pare. Kaya laki bagay nun. Represent. Yun yung represent. Represent! Represent. Great job representing. Sana And, makatugtog din kami diyan sa Pilipinas. Yeah, we want to go Oo home. naman. Yes! Excited Ganito pare, kami. umuwi lang kayo. We got you. Sigurado. Johnny Boy. Well, nasabi niyo na lahat and honestly, thank you Batara for giving us the time of the day even though we're just a little Yes, sir. podcast. So thank you for giving a voice to the Filipino community in the metal scene. Kasi challenge yan, bro. Ibang klase yan. I mean, finally, I hope na we see you in the pinnacle of the art and one day pupunta na yung mga puti dito na dito galing yung Batara, baka dito kami muna mag-training para gumaling. Sarap. So magkabaliktaran naman ng di ba? Yeah. Ma-reverse naman natin ang flow na Pilipino naman ang maging lead, hindi na tayo followers and thank you for trailblazing. We know hindi kayo lang yung ganon and we've spoken to a couple of guys that are also doing it and we're very thankful. So thank you for giving us time of the day and yeah, keep rocking on, man.
Keep on keeping on. Pagpatuloy natin yung revolusyon ng Death Angel. Yeah! Death Angel talaga. Parang, Take for the opportunity, local bro. ako pare Death Angel. Ayan. Pala, dahil AM dyan sa inyo, guys, I would like to cheers sa inyo. So technically, Cheers! sabi nila TJ, John, and Gil, they drinking to. Bigla sa amin. They drinking sa amin. They drinking. Cheers, guys. Cheers. Kampai! Cheers. And also, yes sir, and we'll Thank you. end our podcast or episode today with another song from Batara. What do we have sa playlist, Rigel? Marami pare. Built for the Kill. Kayo guys, anong gusto nyo Ano yun? outro na Built for the Kill na lang. Yun yung ano natin. Yung lumalabas na first single namin. Sige. Okay, saving the best for last pala eh. Sakto. Oh, Johnny Boy, you do the DJ thing, yo. DJ thing. Ikaw na, kayo na. Iba na yung boses ko, tsaka nag-aamok na yung mga aso ko dito. Okay, so we are going to wrap up another episode of Local Brew. Thank you, Batara, for taking time today. And it's a Sunday. Tomorrow's another grind day for all of us. Monday, Philippine time. And then for those of you in the US, ano bang araw ngayon? Diyan, sa Saturday pa rin, ano? Sunday. Sunday morning. Okay, sige. All right, once again, thank you, Batara. We are going to leave you guys with a song, Thank you guys. Thank you. Built for the Kill. Once again, thank you, Thank you. Batara, the entire lineup. Maraming salamat. Thank you so much for the opportunity, for the time, and Keep on rocking. for sharing your stories. Keep on rocking. Itaguyod ang bansang Pilipinas dyan sa Dallas. Texas, yes. Mhm. All right, Rigel, anytime, man. Okay, once again, my name is TJ. Together with me, John, Mike, and Rigel. Maraming salamat. Magandang linggo ng gabi. See you guys next week. Bossing, salamat sa malupit na podcast, ha. Salamat sa isang malupit na episode. Yes, sir. Enjoy nyo na yung Sunday morning. At Lunes na naman. Oo, gusto naman yung balik sa trabaho. Wala naman sila mag-present. Salamat ulit, sir. Bye. Thank you.
Teka, anong ano ba? Wala pa tayo Feb 9, no? Feb 8? Oo. Hindi rin ako makakasama eh. Halika, o nga pala, birthday mo. Tawag ito? Nasa swimming and Jesus. Tayo na tayo. Ano muna natin? Si Richard din kasi ano yung tawag ito? Medyo tabilis yung schedule si Richard. Ngayon lang siya makakaw ulit sa trabaho. So, yung taklas niya ng project, umaga, pati gabi. Sabi na, bigat mo.